we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan. Tinupok ng apoy. Ano kayang sanhi ng sunog? Hulicam. Tricycle. Nagpaikot-ikot matapos masalpok ng SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Magpinsan sa Bukay Abra, patay sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang sospek. At nasa 50 dolphins, tila nakipagkarerahan sa mga mangingisda sa laot. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem, mayapagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Tinupok ng apoy ang Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Sa kuha ng drone video, makikita ang lawak ng pinsala ng sunog. Pahirapan ang pag-apula ng apoy ng mga bumbero at ng mga fire volunteer dito sa Old Public Market ng San Carlos City dahil karamihan sa mga pwesto ay nakasarado pa nang sumiklab itong sunog. Mano-mano nang binuksan at persahan na binuksan yung mga pwesto para maapula ang apoy pati doon sa loob. Itinuturing na ikalawang buhay ni Flox ang pagkakaligtas sa sunog. Mahimbing siyang natutulog sa palengke nang makaramdam umano ng init sa paligid. Paglabas ko yung umuusok na dun sa yung sa kabila. Tapos sa pesto ko buusok na rin kasi yung sabay takbo ka. Sabay bukas ng pintuan. Dalawang pwesto ni Aling Terry ang tinupok ng apoy, kabilang ang kanyang karinderya. Kasi doon lang kami kumukuha ng income, doon si pinaparent namin na pesto, tapos itong kantin, wala na, sunog na talaga, mamumulubin na naman. Naaburi ng mga paninda ni Aling Medi. Tanging ang krus na ito ang naisalba niya sa sunog. Dumating ako dito, wala na. Ito ang nisalba ko lang. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 200 stalls ang apektado ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP, pero isa sa mga tinitig ng sanhi ng sunog, ang isang cellphone. Kahaka ng mga ng mga tao-tao lang diyan, mga sinasabi na nanggaling daw sa isang stall na yung usok na galing sa cellphone pero syempre ibang-iba pa rin yung official statement ng BFP. Doon tayo babase. Inihahanda na ng LGU ang tulong sa mga apektado ng sunog. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. At mga kapuso, ang pinakahuling sitwasyon sa nasunog na Old Public Market sa San Carlos City, Pangasinan, alamin natin sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, ipakita ko lang yung lawak ng pinsala na iniwan sa aabot na 400 stalls dito sa Old Public Market sa San Carlos City, Pangasinan matapos sumiklab nga ang apoy kaninang alas 5 ng madaling araw, kaninang umaga. At makikita natin may mga nagkalat na mga yero, mga nasunog na kahoy, roll-up at mga paninda dito sa Old Public Market. Makikita rin natin na may mga nagkalat na paninda sa mga kalsada at kahit na nakakordon na yung pinangyarihan ng sunog ay talagang nagpupumilit yung mga stall owners na magsalba ng mga paninda dito sa Old Public Market. Nagsagawa nga ng emergency meeting ang iba't ibang departamento ng San Carlos City LGU upang mapaghandaan ang kanilang aksyon na gagawin para sa upang matulungan yung mga apektadong mga stall owners. Dito sa aking likuran ay talagang abala yung mga stall owners, yung mga negosyante dito na kumpunuhin yung mga nasira nilang pwesto dito sa Old Public Market
Market. Kinordonan na nga ng BFP ang bahagi ng pinangyarihan ng sunog, pero yung mga stall owners ay talagang pumasok sa pwesto, sa kanilang pwesto sa pinangyarihan ng sunog upang mabigyan or maayos pa o yung mga maisalba pa yung mga kanilang paninda. At nakapanlulumo nga tingnan yung mga stall owners dahil wala raw silang naisalba, at patuloy ring inaalam ng BFP ang pinangyarihan o sanhi ng sunog. Sa ngayon, nagsasagawa sila ng overhauling upang mabantayan dahil may mga usok pa dito sa area upang maiwasan nga ang muling pagsiklab ng sunog. Tinatayang nasa 400 stalls ang nasunog nga dito sa Old Public Market, at tinataya nga nasa 24 million pesos ang estimated damage dito sa nangyaring sunog. At patuloy pa rin iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog dito sa Old Public Market. At yan muna ang latest dito sa San Carlos City, Pangasinan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Pasintabi po mga kapuso, nangangamoy at maruming tubig na naiipon sa kalsada inireklamo ng ilang residente sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Nangingitim at halos mapuno na ng lumot ang naipong tubig na ito sa kalsada sa bahagi na ito ng Sitio Balinayaw sa PNR Road West sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Mabaho na rin ang naipong tubig sa lugar. Problema ito ng mga residente, lalo na ang mga dumadaan doon. Lalo na ang mga estudyanteng araw-araw na pumapasok sa eskwelahan. Takaw disgrasya rin dahil madulas ng kalsada. Kasi nung una ito, nung ginagawa to, dapat lagyan ng papuntang yung tubig, greenish na kahit maliit lang. Pangamba ng mga residente na pagmulan na rito ng sakit. Halos isang buwan na raw kasi ang problema. Naninirbyos na nga kami. Baka sa dengue, ganun. Paliwanag ng mga opisyal ng barangay, sadyang mababa ang lugar kaya naiipon ng tubig. Wala ring drainage sa lugar, kaya walang lalabasan ng tubig. Naglagay na ng sandbag ang mga opisyal ng barangay para meron ng matungtungan ang mga apektadong residente at mga estudyante. Kabilang sa long-term solution ng barangay ang konstruksyon ng drainage canal. Isasama raw nila sa 2025 proposed budget ang pondo para rito. Nitong last quarter ng 2024, gagawat kami ng budget ng 2025. Yun ang unang pag-uusapan namin sa session, yun ang una naming babadgetan para i-priority kasi kawawa yung mga tao dun sa likuran. Magsasagawa raw mga opisyal ng barangay ng water pumping upang maalis ang naipong tubig sa lugar. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang magpinsan sa Bukay Abra sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang sospek. Nakaalerto, CJ Turida. Dead on arrival sa ospital ang 59 anyos na operator ng balsa na si Johnny Marilag matapos pagbabarilin sa barangay Bangkagan, Bukay Abra pasado alas 6 ng gabi noong Martes. Namatay naman habang ginagamot sa ospital ang pinsan niyang si Arnold Trinidad at sugatan ang isa pang kasamahan na si Joshua Marquez, pawang mga residente ng barangay Pagala ng parehong bayan. Kwento ng isa pa nilang kasama na nakaligtas sa insidente, nag-iinuman sila sa kubo sa gilid ng ilog nang lumapit ang isang lalaki at nagtanong kung pwede pang sumakay sa kanilang balsa, pero umalis din agad. Matapos ang ilang minuto, isa pang lalaki ang lumapit sa kanilang grupo at bigla na lamang namaril. Marilag ta sir. Sir ay Trinidad ta sir. Tapos siguan. Nagpapatang kami ta dayang araw na kumprala mo rin nagyote nalipatan natin kontaran para merienda sir. Nagbilbila ka sir ya. Pagam na tapak na sir. Hindi raw niya namukhaan ang gunman. Sumakay umano ang gunman sa kasama niyang nakamotorsiklo sa katumakas. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang 4 na basyo ng bala mula sa caliber 45 na baril. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Wala raw alam ang asawa ni Marilag na posibleng motibo sa pamamaril. Hindi ka dumakon sir nga magkunagitan namin sir. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. CJ Turida, One North Central Luzon. Tricycle nagpaikot-ikot matapos masalpok ng SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Driver ng tricycle sugatan. Tutukan sa report. Masdan ng tricycle na nasa outer lane ng kabilang kalsada. Hinihintay ng driver ang pagdaan ng mga sasakyan. At nang makitang maluwag na ay dire-diretsyong tumawid hanggang sa masalpok ng SUV. Sa lakas ng impact,
Nagpaikot-ikot ang tricycle. Ang driver naiwan sa gitna ng kalsada. Nangyari yan umaga ng August 20 sa National Highway ng Barangay Paing, Bantay, Ilocos Sur. Sugatan ang tricycle driver na nasa paggamutan pa rin ayon sa PNP. Agad namang nagkaayos ang dalawang partido ayon sa pulisya. Labis kami DJ lugan ng pamyanan, insik po na malatan. So DJ yan TSUV, asidik masyado, expect nga napaspas, iso nga naalan na din tricycle. Patay ang 18 anyos na estudyante matapos bumangga ang minamanayang motorsiklo sa Dawal Bridge sa Barangay Pantal, Dagupan City. Madaling araw noong Lunes, August 19. Matinding sugat sa ulo ang tinamo ng biktima na dinala pa sa ospital, ngunit binawian din ng buhay. Sugatan naman ang dalawa niyang sakay na patuloy na inoobserbahan pa sa ospital. Ayon sa pulisya, mamamasyal sana sa Tondaligan Beach ang mga biktima na galing sa bar nang mangyari ang aksidente. May hardcore yun, papunta dun sa mismong tulay. At doon, na-hit niya yung barricade natin at tumilapon sila doon sa old na bridge natin, which is nag-incur ng injury. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima. Ivy Hernando, Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Samantala, ilang butanding tila sumasabay sa mga mangingisda sa Pagudpud, Ilocos Norte. Silipin sa report. Tila sinamahan ng isang malaking butanding ang paghahanap buhay ng ilang mangingisda sa Barangay Pasalan, Pagudpud, Ilocos Norte. Hindi kasi lumayo at nakapaligid lang ang butanding sa bangka ng mga mangingisda. Hindi nila inangat ang kanilang lambat para hindi madali ang butanding. Ayon sa mga mangingisda, paborito ng butanding ang maliliit na isda, kaya palagi silang umaaligid tuwing sila'y nangingisda sa dagat. Tinatayang nasa 50 spinner dolphin ang namataan sa Pasalang Bay sa Pagudpud, Ilocos Norte umaga noong Martes. Ayon sa mga mangingisda, biglang lumitaw ang mga dolphin habang sila'y papunta sa laot. Lumapit ang mga ito sa kanilang bangka na tila nakikipagkarera. Masaya raw ang mga mangingisda dahil first time nilang makakita ng dolphin ng malapitan. Matapos ang 5 buwang pagpapalaki sa napulot na 2 Brahminy kite, ipinasakamay na ng residente ng Barangay Caray Nueva Era ang mga ibon sa DENR. Bagamat hindi pa kasama sa listahan ng endangered species, bumababa na raw ang bilang ng mga ito dahil sa hunting at pagkagambala sa kanilang habitat. Madalas na makita ang Brahminy kite sa mga basang lugar gaya ng ilog, sapa o dagat kung saan sila kumakain ng mga patay na isda. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bahay sa Kalasyaw, Pangasinan, magkasunod na gabing nilooban ng kawatan, insidente na hulikam. May exclusive report si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera nitong August 16, makikita ang rider na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Doyong, Kalasyaw, Pangasinan. Ilang minuto lang, makikita ang isa pang lalaking naglalakad papunta sa kinaroroonan ng rider. Ang dalawa, mga magnanakaw pala. 4 na manok ang itinago sa damit ng angkas. Base sa kuha ng CCTV camera dito sa bahaging ito ng kanto, naghintay yung ang rider habang yung kasama niya yung pumasok doon sa compound para magnakaw ng mga panabong na manok. Mabilis na nakatakas sa mga suspect dahil madaling araw nila isinagawa ang krimen at wala silang mga kasabayang mga sasakyan. Sa sumunod na gabi, August 17, muling bumalik ang mga suspect sa lugar. Sa ikalawang pagkakataon, 2 panabong na manok naman ang kanilang nakuha. Hindi naman sila alam na babalik sir yung mga magnanakaw. Kaya nakuhanan sila ulit ng 2 manok. Ayon sa Barangay Council, bumalik na naman sa ikatlong sunod na gabi ang mga suspect. Pero mabilis nilang pinatakbo ang kanilang motorsiklo nang lapitan sila ng mga nag-iikot na tanod. Ang modus nila madaling araw talaga kasi hindi sila umatake ng gabi, puro madaling araw lang talaga. Kasi baka walang tao, tsaka tulog na tulog sila siguro. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang may-ari ng mga tinangay na manok, pero umaasa siyang mahuhuli ang mga salarin. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Pagkakaroon ng isolation room sa bawat paaralan sa Bangaldan, Pangasinan, tiniyak dahil sa banta ng Mpox. Naritong report. Ngayong linggo lang, inihayag ng Department of Health ang unang kaso ng Mpox sa bansa ngayong taon. Kasunod nito, tiniyak ng DepEd na nakaalerto sila para maiwasan ang pagtama ng naturang sakit sa learners at mga guro. Sa Bangaldan, Pangasinan, tiniyak ang pagkakaroon ng isolation room sa bawat paaralan. Dito dadalhin ang learner o teacher na makitaan ng sintomas. Meron naman tayong mga isolation areas dun sa ating mga schools and meron din tayong mga established clinics. Operational ang clinic sa Bangaldan National High School. May mga nakaantabay na school nurse na susuri sa mga learner na mangangailangan ng medical attention. Open po yung clinic po natin para sa lahat po ng mga mag-aaral na meron pong dinaramdam. Lagi na lang po tayong magugas po ng kamay and lagi po tayong maglinis para makaiwas po sa mga sakit. And pag may nararamdaman na po na sakit, diretso na po agad sa magpa-check up na po. Paiigtingin din ang health protocol sa mga paaralan. Hindi pa naman nire-require ang pagsusuot ng face mask sa loob ng paaralan. Pero paalala ng DepEd, kung may sakit, iwasan na lang ang pumasok sa paaralan. Though kung kunyari nag-onset ng fever within yung time na yun na nasa school ang isang bata or ang teacher, of course we have to isolate muna or ipapauwiin na rin after. Pinakamahalaga pa rin ang pagpanatili ng kalinisan sa katawan para makaiwas sa anumang uri ng karamdaman. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 4 na oras na kawalan ng supply ng tubig sa ilang barangay sa Dagupan City naranasan ngayong araw, August 22. Sundan sa report. Sinamantala ni Gerard ang maglaban ng kanyang damit habang hindi pa nararanasan ng kawalan ng supply ng tubig sa Barangay Pantal, Dagupan City. Batid niya ang scheduled water interruption kaya maaga pa lang ay nag-ipon na siya ng tubig. Kasi may dam naman po sa loob kaya kapag may informan po kami na magkakaroon ng water interruption, kakaagan na lang po yun ng maaga para may gamitin po in case po na mawalan po ng tubig. 4 na oras na nagkaroon ng water interruption kaninang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Kasama ang Barangay Pantal sa mga lugar na nakaranas ng kawalan ng supply ng tubig. Inayos kasi ang tumatagas na transmission line sa bahagi ng De Venecia Highway. Nakaantabay rin ang Pamana Water District sa mga inaayos na kalsada sa lungsod. Isinasabay kasi nila ang pagpapalit at pagsasaayos ng mga water pipe at ilang transmission lines. Totally mawawalan yung area na yon and then magkakaroon ng low pressure sa may Island Barangay, Kalmay, pero si Carael, totally walang tubig yun, part of this transmission line na may nakakonekta doon. Ilang bayan sa Ilocos Norte ang nakaranas ng power interruption ngayong araw, August 22. Nagsimulang kawalan ng supply ng kuryente kaninang 7:00 ng umaga na tumagal hanggang kaninang 5:00 ng hapon. Naapektuhan ang mga bayan ng Pagudpud, Adams, Dumalneg, Banggi, Burgos, Pasukin, Bacara, Vintar, Carasi, Pidig, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era at Banna at ilan pang bahagi ng 2nd distrito ng probinsya. Bunsod ito ng isinasagawang preventive maintenance ng Ilocos Norte Electric Cooperative para mapanatiling maayos ang mga linya ng kuryente sa probinsya. Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, Task Force Disiplina, ilang beses na raw sinisita ang ilang nakatira sa ilalim ng tulay pero bumabalik pa rin. Tunghayan sa report. Ang ilalim ng tulay na ito sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City ang nagsisilbing tahanan ng mag-asawang Corazon at Hector Reyes. Mas pinipili raw nilang manirahan sa ilalim ng tulay para mas marami silang makalakal. Malapit lang kasi ang mga malalaking establishmento kung saan sila kumukuha ng mga kalakal. Sa pangangalakal sila kumukuha ng pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Batid naman daw nila na bawal ang pagtira sa ilalim ng tulay. Mahirap kung totoosin, mas mahirap doon sa Binlok. Dito, simple lang. Simple lang ang ano namin dito. Pag lalabas kami ng gabi, may makakain kami doon. Katawan, gutom, maabot namin doon. Ayon sa Task Force Disiplina, ilang beses na raw nilang sinita ang mag-asawa na nakatira sa tulay. Aalis naman daw pero hindi magtatagal, muli silang babalik. Binigyan na rin sila ng matutuluyan, ngunit mas pinipili pa rin daw ng mag-asawa na tumira sa ilalim ng tulay. Yung mga kasama ko po, nasa street vulnerable din, kaya tinatrabaho din namin yung mga nandun sa ilalim ng tulay, ma'am.
Actually, ma'am, ang DSWD tinutulungan na po yung mga yan, ma'am. Kaso pa, ma'am, bumabalik din po eh. Pinagawa na po ng bahay yan, ma'am, sa Bunuan. Tuloy-tuloy ang monitoring at paninitan ng otoridad sa mga street dweller. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Aabot naman sa 200 na coconut seedlings ang itinanim sa wind farm sa Pagudpud, Ilocos Norte. Bahagi raw ito ng pakikiisa ng lokal na pamahalaan sa National Coconut Week. Nakiisa ang mga magsasaka ng niyog sa naturang aktibidad. Plano raw na gawing ecotourism ang lugar para hindi lamang wind farm ang dinarayo ng mga turista. 11 hektarya ang lawak ng coconut plantation. Magtatayo rin ng Virgin Coconut Oil Processing Center sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na itong tropical storm na may international name na Shanshan. At huling namataan kaninang umaga sa mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon. May kalayuan naman yan at wala ring direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong tumbukin ang loob ng PAR. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Provinces, Cordillera, Zambales, Bataan, Tarlac at Nueva Ecija. Malalakas ang ulan lalo na sa ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, arestado ang 20 anyos na lalaki matapos nakawin at ibenta ang isang kambing sa Sinait, Ilocos Sur. Hapon ng August 19, nang madiskubre ng may-ari na nawawala ang isa niyang alagang kambing kaya nag-report siya sa PNP. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na isang lalaki ang nakabili ng kambing sa halagang 1,500 pesos. Nagduda raw siya sa presyo dahil karaniwang nagkakahalaga ng 3,000 piso pataas ang malalaking kambing. Agad pinuntahan ng pulisya ang nagbenta ng kambing. Sinampa na siya ng kaukulang kaso pero wala pa siyang pahayag kung bakit niya ginawa ang krimen. Naibalik na rin sa may-ari ang kambing. Nung una, parang binenta lang niya pero kalaunan sinabi nila na nakaw yun. Wala na siyang magawa kundi na yung kambing talaga na ninakaw niya. 2 menor de edad sinipa sa ulo at pinatalon umano sa tulay ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Exclusive. Pauwi na sana mula sa birthday party ang 15 anyos na si Jason, di tunay na pangalan, kasama ang kaibigan, sakay ng motorsiklo. Nang matapat sa tulay ng Barangay Kabitogan, Santa Catalina, Ilocos Sur, alas 11 ng gabi ng August 17. 3 lalaki ang umunoy pumaras sa kanila. Nang walang ano-ano, kwinelyohan daw ng isa sa mga lalaki si Jason. Pinunggos po ako. Sabi, apay si kayo dyan mangbugbugta kanya metay kung. Tapos pinababa kami sa motor. Pinalood pa raw sila sa katinadyakan sa ulo. Mabuti na lamang daw at nakasuot sila ng helmet. Ayun, pinatalon po kami sa bridge. Sabi, kung di kami tatalon, babardin daw po kami. Kabang-kabang po. Dahil yung kalam po namin, mamamatay na kami. Agpakita da ko mamit, apay anya tinangaramidan dalagito ubing. Lumangoy papunta sa kabilang bahagi ng ilog si Jason at ang kanyang kaibigan sa humingi ng tulong. Sa pagresponde ng PNP, natagpuan ang motorsiklo ni Jason sa tabi ng ilog. Wala pang pagkakakilanlan sa 3 sospek pero patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng PNP. Nire-review na rin ang kuha ng ilang CCTV. Naglaan ng pabuya ang magulang ni Jason para sa sinumang makapagtuturo sa mga sospek. Allegedly, parang
may bubunutin daw na parang allegedly parang baril sa likod pero hindi naman nakita. Ang sabi daw kung gusto nyo barilin namin kayo, ganun daw. So pwede natin silang kasuhan ng grave threat saka malicious mischief para dun sa pagkasira ng motor nila, ma'am. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kita sa video ang tulong-tulong na pag-apula sa apoy ng mga residente sa nasusunog na bahay sa Barangay San Antonio, Bangged, Abra, gabi noong Martes, August 20. Kaarawan daw noon ang may-ari ng bahay na si Lizelle Bañez kaya nagsindi siya ng kandila bilang alay sa namayapang magulang. Iniwan niya ang kandila sa ibabaw ng plastic na lalagyan ng damit at nagtungo sa bahay ng kaanak. Pero pagbalik niya, nasusunog na ang kanilang bahay. Naputulan daw ng koneksyon ng kuryente ang bahay kaya malaki ang posibilidad na ang nasindihang kandila ang sanhi ng sunog. Nadamay rin sa sunog ang perang nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Tinayat pinagpuspuso na sir, ma'am. Nagpatpatulong kami kumamamta. Tulungan na kami basit, ma'am, nga pagpasimpada giti balay da sa mga napuura. Nag-iikot ang mga pulis sa mga paaralan sa Mangaldan para paalalahanan ang mga estudyanteng nagmamaneho na walang lisensya. Naritong report. Ilang linggo matapos ang pagbabalik eskwela ng mga learner, nag-iikot ang pulisya sa iba't ibang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsasagawa sila ng information dissemination sa mga estudyanteng nagmamaneho ng motorsiklo. Bawal bumiyahe kung walang student permit, walang helmet at lalong bawal kung hindi rehistrado ang sasakyan. Unang-una, bago mag-drive ng motor, kailangan may permit, may student permit or may lisensya. So pangalawa, yung istriktong ini-implement mo ng kapulisan ay yung magsusuot ng helmet. Pagsusuot ng helmet sa ulo, hindi po sa siko. Importante po siya kasi po nabibigyan po kami ng information about mga dapat po namin gawin sa mga traffic laws. Malaking tulong daw ito para sa pamunuan ng mga paaralan. Sa Mangaldan National High School, aabot daw sa mahigit 140 na estudyante ang nagmamaneho ng motorsiklo. Hindi tiyak ng paaralan kung ilan sa kanila ang mga may student permit. Ang dami po talaga, okay? At makikita natin nasa labas ang mga sasakyan po nila. Gawa ng hindi natin sila pinapahintulutan na pumasok. Kasi kinakailangang maitanim sa kanilang isip na bawal pa rin po sa kanila na gumamit ng mga sasakyan na hindi lisensyado. Hinihimok ng otoridad ang mga estudyante na iwasang magmaneho ng motorsiklo kung walang lisensya o student permit. Kasama si Ron Alice Tritaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.